Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang bilyonaryong si Mark Cuban ay gusto niyang itap ang blockchain para sa real estate innovation. Kaya yan, maganda pong plano ito ni Ginoong Mark Cuban. Yan, isa po siyang bilyonaryo. Yan, katulad din po siya ni Ginoong Elon Musk. Ayan, magkakilala po sila at sa aking pagkakaalam ay malapit po silang magkaibigan. At ayan, si Mark Cuban ay yung huling balita po natin tungkol sa kanya ay nahack po yung kanyang MetaMask wallet. Pero yung ginawa po niya rito ay nag-download daw siya gamit si Google. Nag-download daw siya, nag-search siya kay Google. Yan, ng MetaMask na application. Yun nga lang, ang lumabas daw na link na kanyang clinic ay yung phishing or yung ginawa na website ng isang scammer. Yan, na kung saan ay talagang kamukha ng website ng MetaMask. At dyan niya po dinownload yung application na MetaMask. At dyan niya pinasok yung kanyang mga keys at saka yung kanyang mga private keys. Yan, at yung password niya rin. Kaya ayan, diyan po nakuha ng hacker yung kanyang mga security credentials, yung mga information niya para makapag-login sa kanyang wallet. Kaya ayan, nasimot daw po yung yung laman ng kanyang wallet. Yan po yung nangyari kay Mark Cuban. Pero sa tingin ko ayos lang naman po yan sa kanya kasi sobrang yaman naman po niya. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Mark Cuban. Ayan. Yan po ang kanyang larawan. At mukhang mukhang parang napakatalino niyang tao. At ayan, sabi rito, Mark Cuban has proposed using blockchain for real estate following a city building suggestion from Jason Calacanis. Ayan, Calacanis. Kaya proposal po ni Mark Cuban. Ibig sabihin ay mahilig din po kasi si Mark Cuban sa crypto. Kaya ayan, siya ay nag-propose na gumamit raw ng blockchain. Ayan, para sa real estate. Ayan, maganda po yan. Lalong-lalo na at may city building suggestion dito mula kay Jason Calacanis. Ayan, maganda po yan kung gagamitin talaga yung blockchain. Masasabi ko na maganda po talaga ito na parang magiging maganda yung impact nito sa real estate sa mundo ng real estate. Ayan, at maliban dyan ay magkakaroon na ng ugnayan or connection ang crypto sa mga real estate. Ayan po ulit si Ginoong Mark Cuban. Ayan, isa po siya sa mga pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ayan, tech billionaire. Ayan, isa na rin po siyang tech billionaire katulad ni Ginoong Elon Musk. Mark Cuban has expressed interest in the potential of blockchain technology for revolutionizing real estate development. Ayan. This follows a city building proposal by serial entrepreneur Jason Calacanis that sparked a discussion about integrating cutting-edge technology into large-scale urban development projects. Kaya, ayan. Kaya nagkaroon daw po dahil sa proposal na ito ni Ginoong Mark Cuban ay nagdulot daw po ito ng isang matinding discussion or usapan. Ayan. Kung ano nga ba ang magiging epekto nito or impact nito ang pag-i-integrate ng sa cutting edge blockchain technology na ito sa mga real estate or urban development projects. Pero para sa akin ay maganda po talaga yan. Blockchain for urban development. Calacanis suggested constructing 10 new cities in the US. Ayan, yung
suggestion po ni Calacanis. Ayan, ang dami po niyan. Magko-construct sila ng bagong mga cities, 10 na mga bagong cities sa bansang US. Ibig sabihin marami pong mga structures, mga building, mga gusali ang kanilang i-construct dito. Each with 1 million housing units. Yan, milyon, umaabot ng milyon yung housing units na i-construct nila dito. They would be aimed at redefining urban living with a focus on sustainability and affordability. Ayan. Yung kanilang plano rito sa pagko-construct ng milyong bahay na ito ay syempre para magkaroon ng yung sustainability at saka affordability. Magiging affordable po ito sa mga gustong bumili sa mga sa kanilang gagawing mga housing units na ito. Ayan, sustainable at saka affordable. Cuban took the conversation a step further. Ayan. Yung usapan mula dito sa usapan na ito, ayan, yung kanilang pagbi-build ng maraming housing units ay mas dinagdagan raw ni Ginoong Mark Cuban yung usapan na ito. Nagsuggest siya ng additional na pwede nilang gawin sa proyekto na ito. At yan, yung kanyang naging suggestion dito ay ang pag-propose ng blockchain technology. Yan, gagamitan daw po nila ng blockchain technology yung kanilang real estate development na ito. Ayan, sabi dito, he proposed leveraging blockchain technology, particularly focusing on its potential to automate and secure real estate transactions and project management. Kaya yan po, dito po gagamitin yung blockchain technology. Ito po ay para i-automate at saka i-secure yung real estate transaction. At syempre, yung project management. Yan. Wala na pong makakakurakot dito. Yan, yung mga project kasi na ganito, malalaking mga housing projects na yan. Yan, dito po, yung mga buhaya. So, yung tawag po natin sa mga corrupt ay mga buhaya. Yan. Yung mga nagmamanage dito ay maraming buhaya kung pag ganito kalaki. Yan, meron at merong corrupt, mangungurakot dito sa mga ganito kalaking proyekto. Pero kung gagamitan daw ito ng blockchain technology kung saan ako ay sang-ayon, ayan, sana gamitin rin ito dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Kasi yung paggagamitin talaga ang blockchain technology dito sa atin ay wala na talagang makakakurakot. Yan, walang mangungurakot. Yan, kasi automated na lahat. At saka yung lahat ng mga napaka-secure ng lahat ng mga transactions. Kaya dito magiging secure yung real estate transactions at magiging talagang malinis yung kanilang project management. Yan, wala talagang yung sabi ko kanina, walang makapagnakaw. The billionaire's proposal involves the creation of a smart contract on a zero-knowledge layer 2 blockchain platform. Kaya, ayan. Ito raw po yung gagamitin nila na smart contract. Yan yung kanyang suggestion. Yan, gagamit sila ng zero-knowledge na layer 2 blockchain platform. This contract would automatically check for the issuance of construction permit. Ayan, yung gamit ng contract na ito ay para i-check daw yung mga issuance ng mga construction permits. Upon verification, it would create and send an NFT that releases $250,000 in USDC, a popular stable coin when an oracle verifies that a housing unit is complete. Ayan, maganda po ito. Mag-create at saka mag-send ng isang NFT. Ayan, ito po ay umaabot sa $250,000 daw na USDC. The smart contract would continuously monitor for new construction permits and generate a new NFT for each additional housing unit built. Kaya yan daw po. Ganyan daw po gumana
or gagana yung smart contract. Sa kada bahay na kanilang ipapatayo ay ayan, ipapatayo at maglalabas ng permit, construction permit. Ayan. Ang smart contract ay mag-generate daw ng bagong NFT. Ayan, parang ito siguro yung parang katumbas niya. Magkakaroon ito ng katumbas na NFT, yung bawat bahay na kanilang itatayo. Additionally, Cuban suggests using a multi-signature wallet to ensure security and mutual protection for both parties involved in the transaction. Ayan, yung kanyang suggestion pa rito ay ang gumamit ng multi-signature na wallet. Ayan, masasabi kong mas matindi po talaga, or mas parang maaasahan yung multi-signature na wallet pagdating sa mga security nito. Some skepticism. Ayan, syempre may mga skeptic naman dyan na medyo hindi sila sumasang-ayon. Some users question the necessity of using a ZK rollup, a sophisticated blockchain solution for this purpose. Ayan, may napapatanong daw. Ayan, kung bakit kailangan gumamit ng ZK na yan, rollup. Ito po yung zero knowledge na layer 2 blockchain solution. Yan, maraming napapatanong kung bakit kailangan gamitin ito, at sapagkat napaka-sophisticado raw ito na isang blockchain solution. Ayan, pwede naman na gumamit ng iba na kung saan ay mas madaling mas simple na mga blockchain solution. Yan naman yung sinasabi ng ibang mga skeptics. Cuban responded by stressing the simplicity and security benefits of using multi-signature wallet for handling project funds. Kaya yan naman po ang sagot ni Ginoong Mark Cuban. Sabi po niya na may simplicity po at saka security benefits kasi ang paggamit ng multi-signature wallet, lalong-lalo na sa pag-handle ng mga project funds. Kaya yan ang kanyang kasagutan dito. Kalanis, however, suggested opting for a more traditional trust-based methods for funds transfer. Ayan, si Kalanis naman ay nag-suggest naman ng mga iba pang mga posibleng mga traditional na trust-based methods para sa pag-transfer ng mga funds. Pero ayan, ang masasabi ko po rito ay maganda po yung suggestion dito ni Mark Cuban. Kung nangyari po ito na talagang gagamitin na po yung blockchain technology para sa real estate innovation, ay talagang magkakaroon ito ng positive impact. Magiging maganda po ang dulot nito sa crypto markets. Yan, lahat po ng mga cryptocurrencies ulit ay lalago po ito. Yan, madadagdagan, magkakaroon kasi ng demand. Yan, na ito ay manggagaling sa mga real estate innovations. Yan, at ito yung kasi kakailanganin siyempre nila ang crypto, gagamit sila ng crypto assets. Yan ang siyang magtutulak para lumago ang crypto markets, lahat ng mga crypto digital currencies. Kaya ayan, maganda po ito, lalong-lalo na para sa ating mga investors ng cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.